I'll discuss about IP address classes. There are around 4.3 billion IPv4 addresses. Managing all those addresses without any scheme are next to impossible. Let's understand it with a simple example. If you have to find a word from a language dictionary, how long will you take? Usually you will take less than 5 minutes to find out that word. You are able to do this because words in the dictionary are organized in alphabetic order. If you have to find out the same word from the dictionary which does not use any sequence or order to organize the words, how long will you take this time? It may take up to 1 week to find out what that specific word from all the words. If an unorganized dictionary which roughly contains 1 billion words can take a 5 minutes task in a 1 week task, then suppose how nearly 4.3 billion addresses will make a search task complicated if they are unorganized. For easier management and assignment, IP addresses are organized in numeric order and divided in following 5 classes: Class A, Class B, Class C, Class D, and Class E. Each class has a range of valid IP addresses. The value of the first octet determines the class. For example, 0 to 127 determine the Class A IP address range. 128 to 191 determines the Class B IP address range. 192 to 223 determines the Class C IP address range. 224 to 239 determines the Class D IP address range. And the last 240 to 255 determines the Class E address range. IP addresses from the first 3 classes, A, B, and C, can be used for the host addresses. The other 2 classes are used for other purposes. Class D for multicast and Class E for experimental purposes. Let's see how the classes were created. As you know, an IP address is the combination of network and host ID. In each IP address, few bits are reserved for network address. The classes were created based on the network size. In Class A, the first 8 bits are reserved respectively for network addresses, which gives you the subnet mask of /8 or 255.0.0.0. In Class B, the first 16 bits are reserved respectively for network addresses, which gives you the subnet mask of /16 or 255.255.0.0. In Class C, the first 24 bits are reserved respectively for network addresses, which gives you the subnet mask of /24 or 255.255.255.0. For example, for the small number of networks with a large number of hosts, the Class A was created. The Class C was created for numerous networks with small number of hosts. Let's use an example to find the class of 3 different IP addresses: 1.2.3.4, 191.200.100.1, 192.168.1.1. To find the class of an IP address, simply pay attention on the first octet. Let's start with 1.2.3.4. If the value of the first octet is in the range of 1 to 127, you can say it's a Class A IP address. If the first value of the first octet is in the range of 128 to 191, it's a Class B IP address. If the value of the first octet is in the range of 192 to 223, it's a Class C IP address. That's it for this session. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe.
Hello everyone. In today's session of CCNA series, I'll discuss about IPv4 address, network, and host portion. Also, we'll discuss about subnet mask. Each network running TCP/IP must have a unique network number, and every machine on it must have a unique IP address. The bytes of IP addresses are further classified into two parts: the network part and the host part. The network part specifies the unique number assigned to your network. It also identifies the class of the network assigned. Host part is the part of the IP address that you assign to each host. It uniquely identifies this machine on your network. Note that for each host on your network, the network part of the address will be same, but the host part must be different. But how do hosts know which portion of 32-bit is network and which is host? That is the job of the subnet mask. In TCP/IP, the parts of the IP address that are used as the network and host addresses are not fixed. So, the network and the host addresses above cannot be determined unless you have more information. This information is supplied in another 32-bit number called a subnet mask. When an IP host is configured, a subnet mask is assigned along with an IP address. Similar to IPv4 address, the subnet mask is represented in dotted decimal format for ease of use. Like the IP address, the subnet mask is 32 bits long. The subnet signifies which part is network and which part is host. The subnet mask is compared to the IP address from left to right, bit by bit. The ones in the subnet mask represent the network portion and the zeros represent the host portion. Note that the subnet mask does not actually contain the network or host portion of an IP address. It just tells the computers where to look for these portions in a given IPv4 address. Let's take an example to determine the network address and the host address of below IP 192.168.123.132. In this example, the subnet mask is /24, or you can call it as 255.255.255.0. So the subnet mask, if you convert in binary, will be 24 ones and 8 zeros. Lining up the IP address and the subnet mask together, the network and the host portion of the address can be separated. The first 24 bits, the number of the ones in the subnet mask, are identified as the network address. With the last 8 bits, the number of remaining zeros in the subnet mask identified as the host address. This gives you the following network address in binary format, and the network address in decimal format will be 192.168.123.0, and the host address in binary format will be, which if we convert to decimal, we will have a host address as 132. So now you know from this example, /24 subnet mask and the network ID is 192.168.123.0 and the host address is 132. That's it for this session. In my next session, I'll discuss about IP address classes. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. Hi, good evening. Am I audible naman? Oh, sorry. Yes po, sir. Yes Yes, po. sir. Audible po. Yes, sir. Okay. So yan. So, kamusta naman ang ating Christmas break? Okay. Yan. So, today will be the part 1 of our final topic for networking 1. Okay. Actually, isa lang naman yung topic natin for the final. So, hatiin lang natin siya into 2 parts. So today will be the part 1, then Thursday will be the part 2. So Thursday will be the last meeting session for this semester. Okay? So isang topic lamang siya. So hatiin natin lang siya sa dalawang part. So ang topic natin is all about the IP addressing, or also known as Internet Protocol Address. Okay? So for a successful data communication, so sabi natin under our previous topic, so to have a successful
data communication. So sabi natin, kailangan natin ng sender, kailangan natin ng receiver. So we have the message, the protocols. We have the message, the medium, and especially is the protocol. So pag sinabi natin protocols, ito yung mga set of rules, so yung mga kailangan natin gawin kung paano mabubuo yung mga certain data or certain content. So isa sa mga important protocol na kailangan natin to have a successful data communication is the IP address or the Internet Protocol address. In short, pag sinabi natin IP address, sa simple address lang din naman yan. Diba? Parang mga email address, yung mga home address natin, di ba? To be able to be able to have a successful communication, di ba? So kailangan alam mo kung saan nanggaling yung data, alam mo kung saan papupunta yung data, di ba? Parang sa example, kayo ba, alam niyo ba yung home address ng mga kaibigan nyo o mga kilala nyo, di ba? Majority sa atin, hindi natin alam yung address pero alam natin kung paano puntahan. Hindi natin alam yung exact home address kung saan sila nakatira pero alam natin kung paano puntahan. So parang ganun din yung IP address natin. Diba? So IP address is just simply the identity or identifiers o yung pagkakakilanlan ng bawat component natin. Diba? Parang ano yan? Yung mga cellphone number natin. Diba? So yung mga cellphone natin naka-register dyan para sa atin. Diba? Minsan nga, yung iba nagpapa-customize ng kanilang mga cellphone numbers. Diba? Kasi that will be their identifier o pagkakakilanlan. Diba? Parang kayo, di ba, gaano kadami yung mga cellphone number na kaya nyo kabisaduhin, gaano kadami mga cellphone number na kaya nyo i-familiarize without even saving them. Di ba? Halimbawa, hindi naka-saving number, pag tumawag yung number to, mahulaan nyo, ito siya na yan. Di ba? Excuse me, kalimitan sa atin, isa lang, dalawa, tatlo, ang kaya lang kabisaduhin number. Di ba? So parang, bihira din sa atin ang sumasagot ng mga unregistered number unless na lang kung may mga expected kang delivery, ganyan. Halimbawa, mga angkas, grabe yan. Sinasagot natin yan. Pero majority, bihira lang sumasagot ng mga unregistered numbers. Diba? So, pag sinabi natin IP address, it's just simply the identifier o pagkakakilanlan ng bawat component. Without the IP address, hindi ka makapag-send o hindi ka makapag-receive ng message. For example, gusto mo magpasa na assignment through email, hindi mo na maalam yung email, saan mo ipapasa? Diba? Gusto mong tawagan si ganito, gusto mong kontakin si ganito, o hindi mo na maalam IP address. Diba, gagawin natin, diba, hanapin natin yung mga nakakilala sa kanya para makuha lamang yung certain numbers. Diba? So, yun ang purpose ng IP address within the network. So, siya yung gagamitin natin para makapag-send ka ng data or makapag-connect ka sa lahat ng components within the network. Okay? So, pag sinabi natin IP address, kailangan siya kapag network ang usapan or data communication ang usapan. Kung walang IP address, walang data communication. Kung meron kang sender, receiver, may message ka, may medium ka, wala kang protocol such as the IP address, hindi pa rin magiging successful yung communication natin. Especially kapag gusto mong connect within the network. Sabi dito, so nobody knows you are a dog. On the internet, nobody knows you are a dog. When we say, on the internet, nobody knows you are a dog. Siyempre, through internet naman, di ba? Hindi na natin alam kung sino yung nakakausap natin. Hindi natin na alam kung saan nanggagaling yung mga data natin o yung mga sources of informations. Diba? Kasi lahat ng mga data communication natin, mga transaction natin, lahat sa kanila naka-hide na to a certain identity or certain identifier. Diba? So hindi natin alam kung tao ba o hayop o robot pa ba yung nakakausap natin within the network. Diba? Yung ano nga, di ba? Yung mga, di ba? Yung mga click button, if you're not a robot, click this. Actually, may mga program na rin na gano'n, ng mga robot arm na i-click lang yun, I'm not a robot. Di ba? Pati yung mga pagta-type ng CAPTCHA, di ba? Diba gamit ng artificial intelligence. So, hindi natin alam kung ano yung nagaganap sa likod ng internet natin. Pero isa lang ang common kapag ang usapan ay network. Ay, asan na?
So isa lang ang masasabi natin, ma-determine natin kapag ipag-communicate ka on the internet. So sabi dito, on the internet, you are nothing but an IP address. So hindi natin alam kung paano binakausap natin, kung tao ba, hayop, bagay pa ba nakausap natin. Pero isa lang ang sigurado natin, na lahat ng communication na nagaganap within the IP address, meron silang certain identifier o meron silang key identifier na malalaman natin, si ano to. So yun sa pamagitan ng IP address. So katulad na nakita natin dito sa screen, tamba siya, page lang. So I have CMP. So meron akong server lookup, name server lookup, ns lookup, www.yahoo.com. For example. Yan. So, I think server name, as you can see dyan sa screen. So, we have, yan. The server name, so ang server name ng Yahoo ay me-ycpa.cf.www.gu6.yahoodns.net. So, ito yung pangalan ng server. Then, meron siyang identifier. Yung identifier nito, that will be the alternative para malaman natin kung saan yung source and destination. So, meron siyang IP address version 4. Ayan. Version 4, pag nakita nyo mga version 4 ng Internet Protocol, lahat yun, puro numbers. Kapag nakita nyo naman mga ganito, naka-colon yung number natin, that is version 6. So version 6, that include letters and numbers. And they're separated by colon. Pag version 4, dotted, decimal yan. Yan, dotted. Then, meron tayong alias. Ibig sabihin, sa likod ng bawat number na yan, mas madaling tandaan siya kapag ginamit mo lang ay yahoo.com. Dami-dami yan, no? Kung pa pwede mong kahit anong number. Diba? Parang, sige, type lang natin. 106.10.236.37. Yan, no? Right? Then, Yahoo will be right back. O, Yahoo pa rin siya. Diba? O, 180.222.114.11. Still, Yahoo. Diba? Yahoo will be right back. Our engineers are working to resolve the problem. So, ibig sabihin, kahit alin ditong number ay pwede natin magamit to connect to Yahoo. Diba? So, kahit alin dito, pwede mo magamit to connect to Yahoo. So, that is, so, ang dami. Diba? So, pwede mo na lang gamitin yung alias natin. Ano yung alias niya? www.yahoo.com. Diba? So, mas madaling tandaan. Kaya sa bawat IP address, bawat website na pinupuntahan natin, they have a corresponding number. So, yun magiging identity nila. Yung pagkakakilanlan. Diba? So, marami siyang provided na alternatives. Yan. Sa Google, isa lang. Diba? So, pwede mong gamitin for the Google. Google.com. Diba? Yung tinype lang natin yung IP address pero na-connect pa rin tayo sa Google. Diba? NS lookup www.youtube.com. Yan. So, may corresponding number. Diba? Kaya ang dami mong pwedeng gamitin na certain number to connect. Diba? O, ang dami niyang pinoprovide na number. O, puro mga Google content. Diba? Ibig sabihin, sa bawat IP address na yan, sa likod yung mga certain content natin. So, para madaling tandaan, is nilalagyan sila ng alias. Alias lamang. Diba? Kaya sabi natin kanina, di ba? Gano'ng kadaming addresses o cellphone number ang kaya mong kabisaduhin. Kaya sabi dito, ayan, so pag nagkukulit tayo sa internet, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga data natin. Hindi natin alam kung sa tao, hayop pa ba yung kausap mo. Pero isa lang ang sigurado, sa bawat pinupuntahan mo, may corresponding IP address yan or may corresponding identity or identifier para alam mo kung saan nanggaling o kung saan pa manggagaling yung data natin. So pag tinitrace natin yung data natin,
Yan. So, ginamit ko tracert o trace route. Tracert o trace route. So, dito malalaman mo kung saan dumaan yung data natin. Kung saan pinapadaan yung data natin. So, bawat IP address dyan, kung saan pupunta or kung saan dumadaan yung identity natin o yung data natin. So, sa pamamagitan ng IP address natin, ito yung source o mga dinaanan ng data content natin. So, within the network, kapag nag-uusap lahat ng network natin, nagsisend ka ng data natin, lahat yun with corresponding numbers. Nagpadala ko ng hello world, pero ang dumadaan sa medium mo, numbers yun. Marireceive ng computer mo, numbers yun. Tapos saka lang siya, nirepresent into corresponding human language. So, ang tawag dito, trace route. So, dito malalaman nyo kung saan dumaan yung mga data natin. So, yung bawat address na yan, location yan, mga destination address kung saan pumupunta yung data natin. So, that is the main purpose of the IP address. So, IP address is just simply a identifier, pagkakilanlan ng components natin. So, without this identifier, hindi ka makakonect. So, without identifier, yung mga component na yan, hindi mo na siya mako-connect to the internet. Nasa era tayo yung tinatawag na IoT or Internet of Things. When we say Internet of Things, yung mga bagay na pwede mo i-connect sa internet. Yung mga bagay lamang na pwede i-connect. Kasi may tinatawag tayong IoT tsaka IoE. When we say IoE, that is Internet of Everything. Yung lahat ng bagay na is being connected for the internet. Pero so far, nasa IoT pa lang tayo, which is the Internet of Things. Okay? Kasi may mga bagay pa naman tayo hindi natin pwede i-connect. Yung mga inuupuan nyo, yung lamesang pinapatungan ng laptop, o yung mga handler ng mga cellphone natin habang nag-zoom natin, so hindi pa siya connected to the internet. Kaya natinatawag pa na natin yan IoT or Internet of Things. So in short, kung meron kang 10 bagay na kinoconnect sa internet, 10 yung may identity o 10 silang may IP address. Kung 100, isang daang identity or pag 1,000, di 1,000 identity. Okay? So pag sinabi natin IP address, so IP address is the logical address of a network interface. Okay, then the IP address is uniquely identified network devices on the network. In short, IP address must be unique. Ibig sabihin, walang katulad or walang kaparehas. Or else magkakaroon ka ng conflict or magkakaroon ng problema. For example, may dalawang Garcia within the classroom. Sinong Garcia? Si Pedro o si Juan? Diba? So, kung dalawang Peter, sinong Peter ang tatawagin natin? Si Peter 1 o si Peter 2? So, it should be unique, wala kang katulad. Okay, sabi din doon, the IP address is logical address of a network. So, when we say logical, so tinype ko ipconfig/all o ipconfiguration/all, which is papakita lahat ng configuration in related to IP. So makikita nyo daw, we have Windows IP configuration. Ayan. Na-details ng laptop ko, certain content. Lahat ng connectors na meron ako, wireless connector 1, wireless connector 2, we have wireless adapters. Ayan. Lahat ng component ng laptop ko, pang wireless lang, wala siyang pang LAN. So lahat na nakikita nyo dyan is puro wireless. Okay? Then, nakikita nyo sa mga component natin dito, I have physical address. Ayan. We have physical address. When we say physical address, that is the MAC address, which is embedded na yan sa PC mo, na kahit anong gawin mo, hindi na pwede mababago, patay mo yung PC, accidentally or not, naka-fix na yan. So, hindi siya mababago. Kahit i-format mo yung computer mo, kahit anong gawin mo sa computer mo, hindi mababago. So, that is physical. Then, may kita mo naman dito yung mga logical address natin. Ito, yung mga IPv4, yan. And ito, version 6, so this is logical address. Meaning, pag pinatay mo yung computer mo, accidentally or not, pwede mabago yung mga yan. Okay? Yung sinasabi niya na logical address. Physical address, that is your MAC address. So, patay mo yung computer, hindi. Fix lang siya. Pag logical, pwede mo siyang pag-google. Okay? Then, yung IP address can be used on private, or can be used on LAN, or can be used on the public or the WAN. Okay?
So, meron tayong dalawang klase ng IP address, private and public. So, public, that is used for the internet. Private, yung ginagamit natin sa school. Sa offices, sa bahay, yeah, that is a private IP address. Okay? So, IP address can be determined statically. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-input manual or pwede siyang dynamic. So, parang ito. Pag sinabing statistically, ayan, pwede mong i-type, pwede kang mag-type, pwede mong i-type yung mga certain numbers. Yan, certain numbers yan, pwede mong i-type. That is statistically. Pag sinabi natin dynamically, ayan, dynamically. Kasi mapapansin nyo, pag dynamic, ayan, nakalock yung mga content na yan. So, hindi tayo makapag-import. Ang mga pwede magbigay ng IP address dyan is yung server o yung mga devices na provided for your network. So, that is statistically. Ang pinagkaiba nga lang ng dynamic sa static, dynamic yan, naka-fix lang yan. Pag statically fixed, pag dynamic yan, naka-randomize. Kung ano lang available na address, yun lang yung ibabato natin. Okay? So, ulitin natin, the IP address is the unique identifier o yung pagkakakilanlan ng component natin. So, the IP address yung ginagamit natin para makapag-send or makapag-receive tayo ng data. So, without the IP address, walang communication or walang connection. Then, lahat ng data dumadaloy sa atin o lahat ng klase ng communication ng network natin, lahat sila ay in form of numbers. Ayan, nakikita nyo. Ang pinagbabasihan natin, ayan, properties, ayan. Lahat sila in form of MB or in form of bytes. So, lahat ng data na tumatravel sa atin ay in forms of numbers. Okay? Ayan. So, sabi dito, the IP address is consists of 4 bytes. 4 bytes or 32 bits. So, lahat ng communication na gaganap within your network, magsisend ka ng data, mag-receive ka ng data, they are in forms of numbers. So, normally, that is in binary format. When we say binary format, that includes 0 and 1. So, ang IP address daw natin, it consists of 32 bits or that's equivalent to 4 bytes. And each 4 bytes being divided into 4 octet. So, pag sinabi natin octet, that is 8 bits. Katulad na nakikita nyo dyan sa screen. So, 8 bit, 8 bit, 8 bit. So, 8 times 4, that is 32 bits. Octets can take any value between 0 to 255, but various rules exist for ensuring IP address are valid. So, dito ang ginagamit natin ay power of 2. So, parang dito lang kasimple. Where is it? Okay. Ang IP address natin, ayan, ito man nakita natin in version 4. Ang tawag dyan ay dotted decimal system. So, ang format na ginagamit natin for IP address, that is dotted. So, that is dotted decimal. Sagay nyo na lang muna yung sulat ko. So, dotted decimal system. Kasi mouse lang ginagamit natin pang sulat. Yan. So, we have dotted decimal system. So, that is A. Ang base dyan, A, dot B, dot C, dot D. So, that is dotted decimal system. Ang IP address daw natin, yung mga number na IP address natin, that consists of 32 bits. 32 zeros and 32 1. Kaya tinawag siyang 32 bits. That is 32 binary digit of 0 and 1. Then, kaya siya naging 4 octet din. 4 octet means 4. Kasi 32. So, this become 8, 8, 8, 8. Octet natin is 8. So, 8 bits lamang ang pwede natin magamit. Sir, bakit hanggang 8 lang ang pwede natin magamit? Ang maximum number based on the ruling for the IP address, ang maximum number na pwede mo lang gamitin is hanggang 255. So, the maximum number na pwede mo magamit is 255. Sir, bakit siya naging 8? So, dotted decimal system, so ginagamit natin for basic so review lang natin yung conversion pero sa
ano natin, wala tayong conversion na gagawin. Ha? Wala conversion. Ang lahat ng gagamitin natin is straight method. So, re-review lang natin yung basic conversion natin. So, may tinatawag kasi tayong power of 2. Kung magko-convert tayo ng binary to decimal, tinatawag natin na power of 2. May tinatawag din tayong power of 8 kapag octal, then power of 16 kapag hexadecimal. So, kailangan lang natin ay binary to decimal and vice versa. So, gagamitin natin is power of 2. So, power of 2 meaning that is 2 raised to 0, 2 raised to 1, so on and so on hanggang 2 raised to any number. Okay? So, pag 2 raised to 0, 2 raised to any numbers, so magiging, ano lang naman yan? Napakasimple lang, nagiging 1. Power of 2, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. 32 plus 32, 64. 64 plus 64, 1, 2, 3. Pag inad natin itong 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, that is equivalent to 255. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya naging 8 bits siya. Kasi ang maximum number lang natin ay hanggang 255. Okay? So, mga basic conversion lang natin using the power of 2. Halimbawa, kailangan ko ay 34. For example, kailangan ko number 34. So, ko-convert ko decimal 34 to binary using power of 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 1, 2, 8. Ayan. So, ano lang to, bilang pero wala tayong conversion na gagawin. So, ang basic ruling na naman for power of 2, kapag gagamitin mo yung number, pa-plot mo yung 1. Kapag hindi nagamit yung number, pa-plot mo 0. So, kailangan ko 32. So, 128 ba to pwede para makuha si 34? So, hindi pwede. So, sobra. Sobra, di ba? So, lagay mo lang dyan 0. So, pag hindi nagamit yung number, 0. So, 64 para makuha si 34, hindi pwede. Sobra. 0. 34 lang kailangan ko, si 32 pwede. So, pa-plot mo 1. Ano pa pwede natin i-add sa 32? So, pag in-add ba natin si 32 sa 16, makuha si 34? Hindi, sobra. 0. Si 32 ba, pag in-add ko sa 8, makuha si 34? Hindi, magiging 40, sobra. 0. 32 para makuha, add ko ba si 4? So, that is 36. So, sobra pa rin. 32 plus 2, 34. So, pwede. So, that is 1. So, nakuha na natin yung 34. So, hindi na pwede makuha si 1. So, that is 0. So, pag nagamit yung number, ipa-plot mo 1. Pag hindi nagamit yung number, ipa-plot mo 0. So, pag plinat mo yung 255, so meron kang 8 1. Kasi inad mo lang, that is 255. So, yan tinatawag na power of 2. So, ganyan yung kung natatandaan yung explanation natin sa OSI layer to the data link layer. So, ganyan yung ginawa natin. Di ba? So, yan. So, ganyan lang naman yung mga power up to na tinatawag. Pero wala naman tayong conversion na magas. So, pinakita lang natin kung paano nakuha o paano siya naging 8 bits or octet kasi ang maximum number natin ay 255. So, pag binilang mo yan, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 using a power of 2, that's equivalent to 8 bits or that's equivalent to 255. Kaya siya ang naging size ng byte ng IP address natin ay 32. So yan. So yung sa mga octet natin na A.B.C.D, so pwede yung mga number mo mag-range from 0 to 255. Okay, so ang basa dyan, 192.168.100.13. Hindi po basa dyan, 1.2.3.4. Kaya nga sabi natin kanina, ang tawag dyan ay dotted decimal system. Kasi ang basa dyan ay dot. Okay? So sabi, IP address must be unique. Ang total sizes ng IP address natin ay 32 bits. So 32 bits, meron tayong 4 na octet. Octet means 8. So kaya nauso yung A.B.C.D. Okay?
Next. So the IP address daw is being divided into two parts. Isang part is para sa network address, ang isang part is for the host address. Pag sinabi nating network address, pinagbabasihan lang natin dyan kung saan siya group belong. Okay, so network address identify kung saan group belong yung network mo. Okay? Then pag sinabing host address, ito yung address ng PC, ito yung address ng client, diba? Ito yung address ng user. Kung sinong gumagamit ng PC, so that will be the host address. Yung network address kung saan siya belong na group. Okay, so yan, example. Paghatian, so nahati yung IP address sa dalawang parts. Isang part for the network, ito isang part for the host. So para madaling tandaan yung hatian, lahat ng network nasa kaliwa, lahat ng host address nasa kanan. Which is later on, may ano natin yan. So paano natin nahatiin yung para sa network at para sa host? Yan, tanong dyan eh. So paano natin nahatiin yung para sa network, paano yung hatiin para sa host? At mahati natin dyan kung alin mapupunta sa group, ano mapupunta sa client based on their classes. Based on IP classes natin. Okay, katulad yan, no? Or yellow napunta sa network, orange napunta sa host. So paano natin malalaman ang mapupunta sa network at mapupunta sa host? Isang address lang yan ha, pero nahati siya sa dalawang part. For example, 10.1.1.1. Yung 10, yung kulay yellow napunta sa network, yung kulay orange napunta sa host. So paano natin malalaman yung mga yan? Base sa kanilang IP classes. Okay, so malalaman natin yung mga hatian na yan based on their classes. So before we proceed on the IP classes, so ito i-summary muna natin. So ang tawag natin sa ating IP address, that is dotted decimal system, A.B.C.D, at consists of 32 bits. The maximum number or maximum sizes for the IP address ay 32 bits or equivalent to 4 bytes. Then IP address natin nahati sa dalawa. Sa kanan, si host, sa kaliwa, si network. Lagi yun by default. Lahat ng network address nasa kaliwa, lahat ng host address nasa kanan. Ang maximum number na pwede natin magamit ay hanggang 255. So, ibig sabihin 255, 8 1 yon or 8 0 ang pwede natin magamit. Yan, using the power of 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Yan, so yung makatumbas na binary and katumbas na decimal. Okay, so yan. So ngayon, so paano daw po natin malalaman ang hatian? So based for the classes. So meron tayong 5 classes of IP address. So let's focus muna sa tatlo, which is class A, class B, and class C. Ang hit lang dito kung anong classes siya hanggang dun yung octet na hatian. Di ba ang mga octet natin? Di ba ang basa natin A.B.C.D. Ang hint lang dito sa hatian ng networking address, kung anong classes siya, yun yung hati. Okay? So class A, class B, or class C. So doon natin malaman, dyan sa mga octet na yan, A.B.C.D, ang hint lang dyan para maging tandaan, kung kailangan nyo muna ma-determine kung anong classes yung network mo, ay address mo, para malaman mo yung hatian. So kailangan mo muna ma-identify what is the classes ng IP address mo before we proceed dun sa paghati ng network and host. So let's start para maintindihan siya sabi ko. So this will be the test 1 o part 1 ng exam or quizzes mo. So, ay kailangan natin ma-identify what is the network portion and what is the host portion. So simulan natin. Class A. So class A is first bits are used to represent the network address and the remaining bits are considered for the client address. So katulad niyan, network address is for the A, then the remaining is for the host. We use only class A IP address. So ang IP address natin, meron lamang siyang 255 groups o 355 networks. Pero,
And each group or each network meron siyang 16 million hosts. Ibig sabihin, the voted syncing group yourself into 16 million. Diba? Kada isa lang yan ha. Kada isa may 16 million. Eh, ilan yan? So, sabi daw, kada group meron kang 16,777,115. 115 hosts. Kada isang grupo meron kang 16 million. Eh meron kang 255 groups. So ilang PC yun? 4,278,164,325 PC or hosts. Dahil ang usapan dyan, hosts, so ginagamit ang Class A for wide area network kasi mas marami. Okay? Eh sir, paano natin malalaman kung Class A siya? So malalaman natin kung Class A, Class B ka. So meron tayong A, dot B, dot C, dot D. So ang tawag dito octet, di ba? So malalaman natin kung anong IP classes ka based dun sa first octet. So ito yung first octet, second octet, this is the third octet, and fourth octet. So malalaman natin kung class A or class B siya based dun sa first octet. Ito yung first octet natin. So lagi ito yung first octet. Yan. Magiging class A siya. So magiging class A ka, class A network ka, yan. Class A, if your starting address or your starting number is ranging from 1 to 126. So meron tayong A, dot B, dot C, dot D. So lagi nyo lang titignan is yung first octet. Ito. So ito lang yung basehan natin, yung first octet natin. This will be the starting number. So pag ang starting number mo ay from 1 to 126, that is class A. Tapos itong remaining na to, yung mga remaining number na yan, yung B, C, D, pwede siyang from 0 to 255. Yeah, so ibig sabihin yung first octet nyo lang lagi yung is 1 to 126. And the rest is from 0 to 250. Ibig sabihin kahit anong klaseng combination. For example, so meron akong 10, that 100, that 0, that 254. Ang titignan nyo lang, ito. So 10. Pasok pa ba siya sa 126? So pwede. So that is class A. So at ilagay ko dyan 120, that 255, that 1, that 45. Still, pasok pa rin siya sa class A. Kasi pagbabasehan nyo lang lagi yung unang number. Yung unahang number natin. O yung lagi yung first octet natin. Para malaman mo kung class A siya, basta pasok siya sa 1 to 126. So, lagi nyo titignan yung first, yung starting number. Yung the rest naman, any possible combination. Ngayon, sir, paano natin malalamang na network address at host address? Sabi natin kanina, kung ano yung hinahanap natin, kung anong klase sa bilong, yun yung hatian. Ang network nasa kanan, ang host nasa, network nasa kaliwa, ang host nasa kanan. So class A tayo, so meron tayo A.B.C, ito si A, dot B, dot C, dot D. Yung, di ba, yung octet natin na yan. So A.C.D, yan. Yan ang octet natin. So ngayon, pag hinati natin yan, atin natin yung 10.100.0.254. So kung class A tayo, ang kukunin mo lang ay si A, yung nasa unahan. So that will be your network. Yung naiiwan, that will be the host. So 120.255.1.145. So class A pa rin siya. Ang kukunin lang natin si octet A. So si octet A, that will be your network. Si octet B, C, D, that will be the host.
Okay, so yan. So nahati na natin yung class A based dun sa ranges natin. So ranges nyo is from 1 to 126. So lagi yung starting number natin ang pagbabasihan to determine kung class A ka, class B, or class C. Okay, so sa class A daw, the first 8 bits are used to represent networks. And the remaining is 24 for the client or for the host. So for class B naman, class 16 naman for class B. 16 naman. Ibig sabihin, first 16 bits are used to represent the network address and the remaining 16 bits are used to represent the client address. Kaya mapapansin nyo ang hatian, meron tayong 65,535 groups and each group meron siyang 65,535 hosts. So, ganun na din. So, pag tinimes natin, ayan. So, 65,535 PC per group. Meron tayong 65,535. So, ganun din. Meron tayong 4 billion PC. So, ito naman ginagamit for MAN or Metropolitan Area Network. So, sir, paano naman natin malalaman kung class B tayo? So, malalaman nyo kapag class B naman, kapag class A, ang starting address mo ay 1 to 126. Pag class B, ay class A. Diba? Yan. Kung class A is from 1 to 126. So, class B naman tayo. So, malalaman mo kapag class B ka, if your starting number, so class B network ka, kapag ang starting number mo ay from 128 to 191. Sabihin starting number, bawa 130.45.254.1. Yung laging starting number mo, ito lang laging pagbabasihan natin yung unang number para malaman mo kung anong klase siya. So kahit ilagay natin dyan na 180, ayan, 180.140.100. Ang pagbabasihan nyo pa rin is yung first number. So 180, pasok pa rin siya sa class B. Okay, sir, paano natin mahati ang class A ay class B natin sa network and host? Ano ba yung hinahanap natin? So class B tayo. So class B ang hatian natin hanggang B. So pag class B, pag class A, 816 ang hatian. 824 ang hatian. Sa class A ang hatian, 8 for the network, 24 sa host. Ang network nasa kaliwa, ang host nasa kanan. For sa class B, 16. So hatiin mo lang naman yan. Ayan. So class B at yan natin hanggang B. Hindi dito, 16 for the network at 16 for the host. Ayan, lagay mo lang. So yan, ito yung network, ito yung host. So sa class A, 824. 8 for the network, 24 for the host. So class B, 16 for the network, 16 for the host. So ang hati natin hanggang B. Ayun, hanggang B. So AB. So A, hinati natin. Ang network sa class A, si A lang. Ang network sa class B, A and B. So nakita niyo yung pattern, di ba? 8, 24, tapos 16, 16. Next naman, we have class C. So sa class C, ang hatian 24, 8. 24 for the network, 8 for the host. So meron naman siyang 16 million networks, pero meron lamang siyang 255 hosts. Pero ganun pa rin, umaabot pa rin naman yan sa 4 million o 4 billion. Kasi 1.1.1.1. Ito, magka-count siya hanggang 255. Pag ito nag-255, itong 1 magiging 2. Tapos hanggang 255. Pag nag-255 naman to hanggang 255 din naman yan. So nagka-count lang siya. So timer lang, tumatakbo lang. Parang oras, tumatakbo lang yung count. Kaya umaabot sila ng 4 billion. So sir, paano naman natin malalaman kung class C siya? So malalaman mo naman kapag class C address ka. So malalaman mong class C address
So, class C. So, class C address naman tayo. Kung ang starting address mo ay nagsisimula sa 192.2223. Okay? Class C address ka kapag ang starting number mo ay 192.2223. Yan. So, ang starting address mo ay 192 hanggang 223, that is class C. So, for example, 192.168.0.10. O kaya 200.100.255, yan, .1. Ang pagbabasihan nyo pa rin yung first number. So, ang first number natin, 192. So, class C pa rin siya. So, sumunod, 200. So, pasok pa rin siya. Yung starting number lamang ang lagi yung titignan para malaman nyo kung class A, class B, and class C. So, at yan naman dito, 24, 8. So, meaning, so, class A tayo, so, ang hati A, B, C. So, sa class B naman hatian A, B. So, sa class C, ang hatian natin, A, B, and C. So, tatlo mapupunta sa network and the remaining will be the host. Network and host. So, kung class A, natin A. So, hati natin sa A. Pag class B, ang hatian natin nasa B. Pag class C, ang hatian natin nasa. Okay, then the network nasa kaliwa, ang host nasa kanan. Okay, yun ang tatandaan natin. Okay? Yan. So, nasusundan naman po ba ako doon? May question naman po ba tayo doon? Wala pa po bang tanong or clarifications? So far, wala pa. Okay, so let's continue. So, ang paggamit ng IP address, limited lang yan. So, depende kung saan mo ginagamit. Kung ginagamit mo ba siya sa LAN, sa WAN, or sa MAN. So, nakadepende na lang po siya kung saan mo o klaseng network yung gagawin natin. So, review natin. So, class A. So, ang starting number natin for class A is from 1 to 126. Ayan. And the remaining will be 255. So, ang hatian, ayan. No? So, meron tayong IP address for class A is 1.2.3.4. So, class A siya. Yung first octet will be for the network. And papansin nyo, 100, 5000, and 12600. So, ang hatian natin ay 824. For class A, ang hatian, para ma-determine sa class A ang network, ang hati ay nasa A. Okay? Yan. Tapos ito yung number of network and number of PC. So, sa class B naman, ang range natin ay 128 to 191. And the rest will be 0 to 255. Ang hatian, 16. So, ang hati for class B network ay nakay B. Kaya kung nakita nyo, 128.2.3.4. So, ang hati, 128.2 tapos 0, 0. So, klase natin, ranges natin from 192 to 223. So, 192 to 223. Tapos, the rest is 0 to 255 pa rin. Ang hatian ay 24/8. 24 for the network, 8 for the host. So, ang hati for class A na kay A. Ang hati sa class B na kay B. So, ang hati ngayon kay class C ay na kay C. A, that B, that C, that for the network, and D is for the host. Okay. So, sa class E naman, class D and class E, basically, they are reserved. Yan. So, ito na, summary natin dito, class D and class E. So, class A, ang range talaga natin ay 127. Pero si 127, they are reserved for looping or testing lang, internal testing.
Kaya class A natin, ang starting bits nyo ay 1 to 126. Ang hatian natin, ayan, 8 for the network, 24 for the host. So, ang hati natin, pag binasa natin yan sa dotted decimal system, this is A, dot B, dot C, dot D. So, sa class A, ang hatian nasa A. So, sa class B, ang starting address natin, 128 to 191. Yan, ang hatian natin, 1616. So, ang hatian natin na kay B. Diba? So, sa klase namang starting bits natin, 192 to 223. So, ang hatian naman natin ay na kay C. Then, class D and class C, they are reserved for multicast and for the research. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-gamit. Okay, so yan, dyan natin mag-determine sa mga classes natin o sa mga ranges natin kung anong IP classes ang meron. Okay? So yan. So let's start our test 1 sa mga quizzes and exam natin will be yung mga summary lang naman yan. Will be, yan, mga ranges. Ang ranges natin ay, wait lang, excuse me. Yeah, so sabi natin kanina, meron tayong public address yung ginagamit natin sa internet. Syempre, meron tayong private address. So ito yung mga ranges for private address. Yung pang mga small office, yan. So class A, so yan yung ranges natin. So class B and class C, so that is the ranges. Okay? Then may tinatawag tayong subnet mask. So the subnet mask is the subnetwork mask, or just basically the alternative for the IP address. So malalaman natin sa pamagitan ng mga subnet mask na yan kung anong classes of IP address ang pwede nating ibigay to a certain network. Okay? Yan, papapansin nyo ito. For example, type ko 10.1.1.1. So ang bibigay na subnet mask dyan is equivalent to 255.0.0. So meaning ang in-input mong IP address ay class A. Kasi ang binasa dyan is yung first octet. Yung first octet lang yung binabasa lagi. Lagay natin 192.1.128.100. Ang subnet mask niyan ay 255.255.2. Yan. So, ibig sabihin, binasa lang naman is first octet. So, wala siyang pakialam sa max-ceiling numbers. Okay. So, in short, sa pamagitan ng subnet mask na yan, malalaman lang natin kung ano yung ranges ng IP address. So, yung purpose lang naman, ano na sila, alternatives. Para malaman natin kung anong IP classes ang meron. Okay? So, later on magagamit na. So, dun tayo sa test 1. Sa first part ng exam natin is to identify the network portion and the host portion to a certain number. So, identify lang natin ano yung network portion, ano yung host portion. Okay. Ang instruction lang naman dito is napaka-simple. Is to encircle. Kung ang instruction nyo na ay nakalagay ay kung ang instruction na binigay sa iyo ay ito, nakalagay dyan, circle the network portion. Circle the network portion. So, lahat ng network portion natin nasa kaliwa. Okay? So, magbibigay ako ng IP address. So, for example, I have an IP address of 127.127.100.18.4.
So una, i-determine nyo muna kung class A ba siya, class B, and class C. Class A ka kapag ang starting number mo ay from 1 to 126. Class B ka kapag ang starting number mo is from 128 to 191. Class C ka kapag ang starting number mo ay 192 to 223. So, kailangan mo muna i-determine kung anong klase siya. So, pag determine mo kung anong klase siya, malalaman natin kung ilang hati ang mapupunta sa network natin. Okay, so anong classes to? Yung 177. So 127, pasok siya sa class B. Kasi 128 to 191. So ang hati natin, sabi, is circle the network portion. So pag class B, ang hatian natin ay 1616. Ibig sabihin, ang hati natin nasa B or nasa pangalawa. Yan, circle mo lang. So that is the network portion. Ganyan lang kadali. So meron ka ng 1 point sa test 1 ng network and host identifier. Nalagay dyan, di ba? Circle the network portion. Circle mo lang kung ano daw yung mapupunta sa network. Sige na, circle lang yan. Di ba? O, next sample. Ching. Yan. Another one. So, meron tayong 117. 117.89.56.45. Yan. So 117.89.56.45. So encircle the network portion. So ano daw yung mapupunta sa network dyan? Una, identify nyo muna kung anong classes. Kung anong IP classes. Then pag na-determine nyo na kung anong IP classes, makukuha nyo na yung mapupunta para sa network. Ang masapan lang is yung network. So, ang unang number lang lagi yung pagbabasihan natin. So ang unang number ay 117. So 117, that is class A. So 117 ay class A. Yan. So class A kasi 1 to 126. So class A siya. So paano natin pag class A? So pag class A, 824. Ibig sabihin ang hati ay na kay A. So ito lang. Ito na. Meron ka ng network. So meron ka ng 2 points. So that is network. Maganda lahat yan. So kailangan mo muna i-determine kung class A, class B, and class C. So kung mag-determine mo na kung class A, class B, and class C siya, so malalaman nyo na yung mapupunta sa network. Ang network nasa kaliwa, ang host nasa kanan. Okay? Yan. So next. So meron ako 215.45.45.0. Oh, circle the network portion of this address. So, una, identify the classes. Kung na-identify mo na yung IP classes, tama na sa bilugan. So check mo lang sa range mo. 255, yung first number. O nasa ba yung 215 pala? Sorry, 215. So 215, pasok siya sa class C. So 192 to 223. So syempre, ang hatian natin sa class C ay 24.8. O yung hati nasa class C. Kaya lang, circle mo lang siya. Kaya ito na yung para sa network. So pag sinabing circle the network portion, bibilugan nyo lang base sa IP classes natin kung ano yung mapupunta sa network. Okay? Yan. So ganyan lang yung exam natin. Ganyan lang kadali. Diba? So pag sinabi naman na circle naman yung host. So halimbawa, pang sinabi naman, circle the host portion. Halimbawa, ang instruction sa inyo ay circle the host portion. Yan. So sabi, circle the host portion. So ganun lang din. Bibigyan ka ng certain na IP address. For example, 223.250
200.222. Yan. So sabi, circle the host portion. Host naman ang hinahanap, host. So ganun lang din, i-check nyo kung anong IP classes siya. Pag na-determine nyo kung anong IP classes siya, malaman nyo. So, ang ranges natin, ang starting number natin ay 223. So, 223 is class C. So, ang hatian, tatlo up, isa. So, obviously, ito nasa dulo, yung will be the host address. Ganyan lang. I-circle nyo lang yung mapupunta sa network at yung mapupunta sa host. Okay, so yan ibig sabihin ng network and host identification. Unang gagawin, i-identify nyo muna kung anong classes siya. Kung class A, class B, class C, or whatever classes siya. So pag nag-determine nyo na yung classes, bibilugan nyo yung para sa network. Ang network, ang bilog magsisimula sa kaliwa. Then kapag ang host natin, ang bilog nasa kanan. Yan, katulad na nakikita nyo sa screen. So 10, the address ay 10.2.1.1. So class A siya. So ang network natin ay si 10. Ang host natin ay napunta si 211. So ganyan po yung question sa test part na network and host identification. Just simply circle for the network portion at encircle yun sa host portion. Okay, so that is straight method. Wala tayong ginawa na computation at cost. Naintindihan po ba? May tanong po ba? Do you have any question and clarifications? Walang tanong? Okay, sige. Next. Ito naman, test 2 o part 2 ng mga question. Sabi dito, using the network address and the equivalent subnet mask shown, write out the network address. Ito naman, yung kanina, ibilugan nyo lang. Hanapin lang natin yung mapupunta sa network, hanapin natin yung mapupunta sa host. Diba? So, binulugan lang natin. Pinapunta sa network and then kung ano yung mapupunta sa host. Diba? Ito naman ay hanapin natin yung network address. So, network address based doon sa given IP address. Ito medyo madali lang naman to. Gagamitin natin is straight method, walang conversion, walang computation, straight method lang tayo. Tatandaan lang natin dalawang rule. So magbibigay ako ng isang IP address. So hanapin daw natin yung network address. So may IP address ako na 188. Yan, 188.10.18.2. Ayan. Tapos may subnet mask ako na 255.255.0.0. Yan. So, hanapin daw si network address. So, hanapin daw natin si network address. So, gagamitin natin straight method. Straight method meaning walang computation o makukuha mo na agad yung sagot. Actually, pag long method dito, ang tawag dito ay ANDing. ANDing stands for multiplications. So, pero gagamitin natin straight method. So, wala computation na gagamitin, makukuha mo na agad yung sagot. So ito yung tatandaan. Kapag hinahanap ay, ito tatandaan na, kapag hinahanap ay network address, network address. Kapag hinahanap ay network address, kung ang subnet mask ng network address na hinahanap ay 255, simply copy the value. Kung hinahanap natin ay subnet mask, kapag 255, kapag hinahanap natin is network address, at ang subnet mask niya ay 255, so just simply copy the number above. Copy mo lang. That is 188. Ulitin natin, ang ruling sa network address,
kapag ang subnet mask mo at hinahanap ay network address ay 255, network address na hinahanap natin, nasa network address kapag ang subnet mask ay 255, simply copy the value above. Copy mo lang yan, 10. Then, kapag ang hinahanap ay network address at ang subnet mask mo ay 0, automatically the answer is 0. So, long process ang tawag diyang ANDing. Kasi ANDing, any number multiplied by 0, the output is 0. So 0 dyan, this is 0. So ganyan lang ang ruling. So nakuha na natin yung network address. Okay? So ang ruling natin sa paghahanap ng network address, pag network address tayo, yan. So network address tayo, yan, network address. Kapag hinahanap ay network address, kung ang subnet mask sa network address mo ay 255, simply copy the value above. So kapag 255, kukopay mo lang yung value sa taas. Then kapag sa ang hinahanap ay network address at ang subnet mask mo ay 0, so simply, the answer is 0. So parang ito. So we have 10, 10, dot 10, dot 48, dot 80. May subnet mask tayo na 255, dot 255, dot 255, dot 0. Find the network address. So NA. So find NA o find the network address. So ang ruling natin sa paghahanap ng network address. So ruling sa paghahanap ng network address. Kapag ang subnet mask mo sa network address ay 255, so simply copy lang yung value sa taas. So 255 subnet mask mo, hinanap natin network address, so copy lang natin. So this is 10. So ito rin, 255 yung subnet mask natin, hinahanap natin is network address, copy yung value, so this is 10. So 255 pa rin to, hinahanap ay network address, so kakopy lang yung value sa taas, so that is 48. Then kapag hinahanap ay network address at subnet mask mo 0, so the answer is 0. So yun ang kadali. So, 10. So ang network address ngayon natin ay 10.10.48. Okay? So yan yung network address. So ganun lang. Kapag hinahanap ay network address, kapag ang subnet mask mo sa network address ay 255, simply copy the value. Kapag ang subnet mask mo ay 0 sa network address, that becomes 0. So ito we have 10, that 10, that 10, that 10. With a subnet mask of 255, that's 0, that's 0, that's 0. So find the network address. So find the network address. So ruling natin sa network address, kapag ang subnet mask mo ay 255, simply copy the value above. So 255 yan. So 255, ayan. So copy lang natin. So it become 10. That. So pag 0 naman, so automatically 0 lang siya. So 0, that's 0, that's 0. So yan ang finding the network address using the IP address and the subnet mask. So ruling natin, so that is straight method. Ang ruling natin sa straight method, kapag ang subnet mask mo ay 255, simply copy the value. Kapag ang subnet mask mo ay 0, so automatically the answer is 0. Kapag hinahanap natin ay network address. Pag network address, kapag 0, 0. Kapag 255, copy the value. Okay. Siyempre, pag may network address, may host address. So, ang paghahanap naman ng host address ay opposite lamang ng ruling natin for the network address. Kabaligtaran lamang. Kabaligtaran. So, for example, meron tayong 188.10.18.2. So, meron tayong subnet mask na 255.255.0.0. So find the host address.
Sa network address tayo, kapag network ang hinahanap, pag network address ang hinahanap, kapag ang subnet mask, tapos network address ay hinahanap, ay 255, sa simple copy lang yung value. Kung anong value nasa taas ng 255, kakopy lang natin kapag network address. Kapag 0, 0. Dito naman sa host address, kabaliktaran lang ng net address. Kapag sa host address, hinahanap natin ay host address, kapag ang address mo ay 255, magiging 0. Kabaliktaran lang naman. So pag 255, ang sa host address naman tayo, kapag 255, 0. Yan. Kapag host address tayo, kapag 0, siya na may ikakopy yung value. So become 18, tapos ito yun. Lang, opposite lang siya. Kapag hinahanap natin ay host address, kapag 2550, kapag 0, copy. Ulitin natin, kapag host address, kapag 255 yung subnet mask, the answer is 0. Kapag 0, copy the number. Kapag hinahanap ay network address, kapag 255, copy the number. Kapag 0, 0. Kapag hinahanap ay network address. So yan. So 10, that 10, that 10, that 10. So 255, that's 0, that's 0, that's 0. Find the host address. So find HA or the host address. Sabi natin, kapag host address, kapag 255, the answer is 0. Kapag 0, copy. So 255 host address become 0. Kapag 0, kapag host address hinahanap, just simply copy. So become 10, that 10, that 10. So ganyan lang po ang paghahanap ng network address at host address. So tatandaan, kapag network address ang hinahanap, kapag 255, copy yung value. Kapag 0, 0. Kapag hinahanap ay host address, kapag 2550, kapag 0, copy the number. So yan yung paghahanap ng network address using IP address and subnet mask, and also finding the host address using the subnet mask. Okay? And that's the end of it. So ganyan lang exam natin. Part 1, identify the network and identify the host portion. Part 2, find the network address and find the host address. The next meeting will be face-to-face is the part 2 of our final topic, which is the subnet. Huwag na makipag, sabi ko nga, lahat ng gagamitin natin straight method, sa exam naman open index naman tayo, which is nakalagay yung table na kailangan natin para makapag-compute tayo ng IP address. So tatandaan, ang IP address ginagamit siya para magkaroon ng communication within the network. So pag wala kang IP address, hindi ka makaka-send at hindi ka makaka-receive ng data. And sabi natin, the IP address must be unique. So dapat wala siyang katulad, or else magkakaroon tayo ng conflict. Then yung IP address natin, meron tayong dalawang version. Version 4, which is the dotted decimal system. Ayan, version 4. And the version 6, that is yung semicolon, the combination of a letter and the numbers. So class A, ang ranges natin, malalaman natin kapag ang starting IP address mo ay 1 to 126. Class B naman, 192, 128 to 191. Then 192 to 223 is class C. So pag nalaman nyo na yung class A, class B, or class C siya, malalaman mo na yung para sa host. Ang host address nasa kaliwa, ang host address nasa kanan, nasa kaliwa si network. And that will be the end of our part 1. So next meeting will be the part 2 that includes the subnetting. Okay?
So, do you have any questions po ba? The attendance is auto-generated dito sa Zoom and for auto-generation. So, hindi nyo na kailangan mag-present content pa. Okay? So, do you have any question or clarifications? So, next meeting, face-to-face tayo. Nag-online lang tayo ngayon due to Peace of Nazareth. Okay? Okay, so mukhang wala na pong tanong. So if there's no questions, so that will be all for today. So re-review na lang natin ulito by Thursday para mas matandaan natin kasi medyo mabilis lang naman yung natiiwan natin topic. Okay? So thank you po. Bye-bye. Ingat and see you again on our last meeting session on Thursday. Okay po. So thank you. Bye-bye. Ingat. Yes, sir. Thank you po, Thank sir. you po, sir. Thank you. Thank you Thank po. you.